Salamat sa Panginoon. Hindi po ako kapatid magtatagal. I would like to go directly to my teaching this morning. This is about our commitment for the growth and stability of our church. Tayo po muna ay umupo at manalangin sa ating pong dakilang Panginoon. Ama namin sa umaga nito, nagpapasalamat po kami sa isa na namang araw, Panginoon, ng pagtanggap at pagbibigay ng aming sarili sa paghuhubog mo. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ngayon. Ikaw ang maglangis sa iyong abang lingkod. At ikaw din po, Panginoon, ang kumilos sa puso't isipan sa pandinig ng iyong mga anak. Nang sa gayon amin pong ma-absorb ang mga pagtuturo, Panginoon, ngayong umaga. Dalangin po, Diyos, ang mga pagpapala ipagkaloob niyo po sa bawat isa. Dawa, Panginoon, nagbibuild up na po ang spiritual blessings para sa bawat isa. Hanggang sa bukas, Panginoon, magiging punong-puno at umaapaw po kami ng mga pagpapalang galing sa iyo, dakilang Ama. Ama namin sa umagang ito, minsan pa amin pong ipinagkakatiwala sa iyo lahat. And Lord, we always expect you to move in a special way whenever we come together for fellowship. Lord God, we claim all these things once again. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Palakpakan natin sa Panginoon. Hallelujah! Actually, mga kapatid, itong paksang ito, inintroduce ko na po ito sa church last year because there is no other way for us to remain as a church, to continue as a fellowship, than for the church to be stable and to grow, because this is the plan of God for the church. Once we stop growing, we will start dying. That is just the reality of it. Kaya mga kapatid, sabi ko kagabi, I'm so concerned because I observed that we plateaued already as far as church growth is concerned. Huminto na po tayo mga kapatid, para tayong gumit ng lalaking plantat. Nakikita po ganun mga kapatid ang sistema ng church. Kaya ipanalangin natin na somehow umusbong na naman ang spirito ng paglago sa bawat isa at bawat isa kasangkapanin ng ating pong dakilang Panginoon. But then, we really have to do something. We have to be aware that we have to really arrest this kind of spirit that hold us back from growing in the Lord. There is such a spirit that's moving in the church that somehow is controlling us and preventing us from really growing in our faith. God has provided everything already. Like what I quoted you last night, or was it last night? Yeah, it was last night that God has provided everything for us already. No, not last night. It was during our midweek service at Novaliches. 2 Peter chapter 1 and verse 3. He has provided everything that we need in this life in godliness. Sa buhay po natin, material things, anything that we need in this life, He has provided already. At yung pagsa sa Diyos, i-provide na rin niya ng ating dakilang Panginoon. Kaya wala tayong dahilan para hindi magtagumpay, wala tayong dahilan para hindi lumago, wala tayong dahilan para hindi mga kapatid sumulong sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, because God has been faithful and He has provided all these things already. It is just a matter of really being aware of this. We must open the eye of our faith, our understanding, so that we know that God has provided everything already. Can you imagine? Our God is. He is that God who is faithful. Provide na niya mga kapatid ang lahat. 1:3 ng book of Ephesians, even before the foundation of the world. Ang bilis talaga ni Gracia mga kapatid. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. With all spiritual blessings. Ipinagkaloob na po yan ng ating Panginoon. The ball is on our court. It's in our hands already. Nasa atin na talaga mga kapatid. If we are not growing, then something is wrong with us, not with God. If we are not progressing, then something is lacking in us, not with God. Kaya ito ang purpose sa lecture ngayong umaga, nang sa gayon madiscover natin. We should not remain as we are today. We should be growing every day in our lives. Di ba may lumang kanta, every day with Jesus is sweeter than the day before. Ganun talaga ang Panginoon.
He is so mysterious and He is so wonderful. He cannot be explained in our human brain because He is so great. Ang Diyos may maraming paraan kung paano tayo pagpapalain at palalaguin. We just have to be aware of this. God doesn't want you to remain like that. There is so much in store for you. The sky is the limit as far as growth is concerned. Marami mga kapatid, marami. Kung magpapagamit lang tayo, kung magbubuks lang tayo ng ating pong buhay, kung magtatapat lang tayo, kung ibibigay lang talaga natin ang oras at ang para sa Diyos, mga kapatid, ang lahat ng ito ay mangyayari. So, dito mga kapatid, sa ating pong paksa, we have to reaffirm our commitment to this for church growth and stability. Every one of us must pitch in. Every one of us must do its part. Every one of us must function as he was called by God in the ministry, in the church, and all of these contributions will be complementary to each other. And then it will bring about growth that God desires in the church. Palakpakan natin ang ating Panginoon na kapatid. Hallelujah. Let's open our Bible in the book of Ephesians. Chapter 2 ba kapatid? At pasimulan po natin sa verse 20. Ephesians chapter 2 and verse 20. And are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all building fitly framed together, groweth into an holy temple in the Lord, in whom ye are also builded together for an habitation of God through the Spirit. May three phases po dito. Tatlong phase. May three phases dito mga kapatid. Ang growth at stability ng simbahan. Unang-una mga kapatid sa verse 20. And are built upon the foundation of the apostles and the prophets. We are not built on the apostles and the prophets. We are built on the foundations of the apostles and the prophets. And that is the Lord Jesus Christ. He is the only foundation. He is the only foundation that was laid according to Apostle Paul. And that our faith, our lives, our church, our ministry must be founded on the sole foundation which is the Lord Jesus Christ. Siya ang ating pundasyon. At napaka-importante mga kapatid ng pundasyon. Pag ang pundasyon mahina, ang building pwedeng gumuho. Sabi nga ng ating Panginoon sa chapter 7 ng buong Matthew, ang bahay na itinayo sa buhanginan, pagdating ng ulan, pagdating ng baha, mga kapatid, guguho yun. Dahil sa ang pundasyon niya mahina, it is founded, it is built on a sandy surface or foundation. But whoever builds on a rock, and that is the Lord Jesus Christ. Sabi ng chapter 10 ng 1 Corinthians, that rock was Christ. Ang batong yun ng ating Panginoon. Siyang batong panulukan. Amen? Siya ang ating muog. Siya ang matibay na pundasyon ng ating buhay. He is our fortress. We can run to Him according to the Bible. And we will be saved. Dapat nakasalig tayo sa ating Panginoon. Again, this is basic, but we have to renew this kind of perspective in our Christian walk, that really we are founded on the Lord Jesus Christ, not on the pastor, not on the leaders, not on the worship ministry, not on anything inside the church, but on the Lord Jesus Christ. Siya lang talaga ang pundasyon. If He is not the reason why you are here, then you are up for a big trouble. If He is not the reason why you go to church, then you will fail. If He is not the reason why you worship God, then you will fail. Kailangan siya lang talaga ang dahilan. Kaya sabi ng Apostle Paul, looking unto Jesus, He is the author and He is the finisher of our faith. He should be the only reason. Somehow, nalulungkot ako mga kapatid pag sinasabi ng mga leaders, Pastor, dadami tayo dahil uuwi ka. Nakakalungkot yun. Masaya ako mga kapatid. Baka may misinterpret niyo ako mga kapatid. I want to see everyone. I want to fellowship with all of the brothers and sisters. I miss everyone. Really mga kapatid. I'm speaking from my heart. Gusto ko kayong makausap, gusto ko kayong makapiling sa fellowship. But if you come here just because I am here, then I fail as a pastor. Bigo ako bilang pastor. Hindi ko kayo nadala sa katotohanan. Hindi ko kayo nag-guide sa katotohanan. Lilipas ang lahat. Mamamatay tayo. Hindi ko lang kung kayo ang mga kapatid.
Sana naman, huwag mo na, Lord. Pero kahit anong gawin natin, tatanda tayo mga kapatid. Kalahin niyo mga kapatid, gumising ako sa isang araw, 57 na pala ako. Ayan, totoo na yan mga kapatid. Hindi na joke yan. Pero 57 na ako mga kapatid. Sabi ko sa pastor, makabibig 2 taon na lang, senior ka na. Diba ano nga kagabi si pastor kami kagabi, senior na tawag sa akin. Senior pastor. Feel ko nakasundot na ako. Senior pastor. Kaya kung gawin natin, tatanda tayo. Lilipas tayo. Ang tao lilipas. Ako lilipas. Pero kung nakasalig tayo sa Panginoon, mananatili tayo. Our ministry is not founded on anyone, on any personality, on any individual inside the church. This is founded on the Lord Jesus Christ. And that we should always be aware of this. Mawala man ang iba, mawala na sino mga kapatid, mananatili po tayo. Dahil sa kanya tayo nililingkod. Mga kapatid. Kaya natin pundasyon. Kaya dito ang pundasyon napaka-importante. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, mag-ingat tayo sa mga itinatayo natin sa pundasyon ito. Maliban na lang na sinisiguro natin na tama ang pundasyon, mag-iingat din tayo sa kung ano ang itinatayo natin sa pundasyon ito. Dahil ang pundasyon, sinisecure niya ang building. Kahit gaano kaganda ang disenyo ng building, kahit naka-stainless pa yung mga alulog niya, naka-bricks pa yung mga dingding niya, kahit na mga kapatid, magaganda ang pintura, ang interior ng building kung ang pundasyon mahina. Naglinggo daw dito nung nakaraan. Tumawag na kagad si Brother Sani. Sino tinawagan niya sa church para i-check kung wala bang cracks ang building natin. Talagang sinicure ni Brother Sani ang pundasyon ng building natin. Actually, sinobrahan pa nga niya. Ang tingka, sinobrahan pa niya para talagang sigurado na matibay ang pundasyon. Ang pundasyon nagsisiguro na ang building, ang buhay na itinayo mo sa ating Panginoon Jesucristo ay hindi guguho, hindi masisira. Pagka talagang nasa kalooban ka ng ating dakilang Panginoon, pagka sumusunod ka sa kanyang mga salita, ang buhay mo secured, mga kapatid. Ang buhay mo maayos. Hindi ka kasinsagana sa iba. Hindi ka kasinyaman sa iba pagdating sa pera. Pero sigurado ka sa buhay mo. Ang seguridad wala naman sa pera eh. Maraming mga taong umaapaw, sobra-sobra ang pera. May mga billionaires tayong mga kilala. Pero yung mga yun, may mga krisis sa buhay nila. Si Elon Musk na in-interview, the richest man in the world, conservatively, may $300 billion. Pero sabi niya, hindi lang. Hindi lang yung assets niya. Napakalaki. Trillionaire daw yung tao niya. Pero sinabi niya talaga kung wala ang Panginoon, hindi niya alam kung saan siya mapupunta. Nakaranas siya ng Can you imagine? Sabi ng isa, siguro kung may pera ko, masaya ako. Multi-billionaire, nakaranas ng depression. Alam niyo mga kapatid ng depression? Ha? Depressed. Bigat na bigat at lungkot na lungkot. Obviously, mga kapatid, money cannot buy all things. Marahil ang pera makakabili ng magandang higaan, pero hindi nagagarantiyan ng tulog yan. Minsan nga, napuponsensya ako mga kapatid. Tinatanong ko, Lord, ako pa may depression, Panginoon. Kasi, ang higaan mo, kutson. Ang kwarto mo mga kapatid, mabango. Asawa ko, hiling mag-spray sa loob ng kwarto. Sabi ko sa kanya, baka mamaya, masira yung pagalan sa kakalaghap na. Ay, ng asawa ko, naghubad ako ng medyas sa loob ng kwarto. Ikaw, ba yung pako? Hindi naman ako maghubad ng medyas dito. Gusto niya mga kapatid, pagbukad ko sa pintuan, hubad ng medyas, diretso sa hamper. Karabahan. Ito, ayaw lang sabihin eh. Nakarecord ba ito? Sabi ko, ako ba may bari sa Panginoon? Ewan tayo mga kapatid, nagpunta ako ng Balinses ng
madaling araw eh. That was before. May mga taga-karga dyan, mga trabahador na sampayan ng gulay. Wala namang sapin. Pero umihilig sa tulog, sarap na tulog. Sarap na tulog sa palengke lang, tulog na tulog yung mga ito. Ako yan yung diferensya. Kailangan ko makikong dahil kilod ng mas makababa. Dahil sabi ng Bible, nakakapitik sa 127 yan, di ba? Ang bukod sa nagbibigay siya ng tulog sa kanyang pangalaga. For he giveth sleep to his children. Kaya kagabi nakatulog ako sa labat ng Lord. Pero may depression. Ang yaman. Wala naman bakang patin sa pera yan. Nasa pananalig natin sa ating kapilang Panginoon. I believe it. Dahil sa personal niya patutuo yun eh. Sa kabilang ng kanyang kayamanan, nakaranas siya ng depression. Buti na lang lumapit siya sa ating dakilang Panginoon. Ito mga ito, kumikilala, paglilingkod sa Diyos yan. Ngayon, napaka-pronounce na niya pagdating sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dati, medyo may pagka-philosophical pa siya sa sagot niya eh. Naniniwala siya sa Diyos, pero ayaw niya sa mga Kristiyano. Natitisod siya sa nakikita niya sa mga nagsasabing Kristiyano. Sa kanya, niwala ko ni Kristo, ayaw wala sa mga Kristiyano. Para sa akin si Kusyante, ayaw ko mag-employ ng mga Kristiyano kasi prayer meeting ng prayer meeting. Boss, prayer meeting namin. Ilang beses ba kayo prayer meeting sa simbahan? Parang 3 times a week, nagpapaalam ko ng prayer meeting. Boss, dahil makapasok ngayon, itusan mo ni Pastor. Alam niyo masabi yung boss, dahil sa si Pastor natutos, hindi sabi niya, buti pa, kukuha lang ko ng hindi mananampalataya na, kasi sigawan ko pa. Yung Kristiyano, di ko masigawan, dahil sabi ni Pastor, magkuraw ko. May problema mga kapatid nyo, may diferensya. Pag wala tayong Kristo, nasisigaw yung ating pananaw sa buhay. We have to strengthen, we have to correct our line of sight. Generally, our perspective of life. Dahil sa, yun ang kailangan pagdating sa ating pong paglilingkod. Kaya, dapat masiguro natin ang pundasyon. Ang buhay natin nakasalig, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ang pundasyon napaka-importante. Ang pundasyon nagdetermine din kung gaano kalaki o kataas ang building. May pundasyon na pang 2 palapag, may pundasyon na pang 4 na palapag. Kaya nga mga kapatid, sabi ko kanina, kung nakikristo tayo, sky is the limit. Dahil siya naman yung napakatibay na pundasyon. Kahit ano itayo mo on top of him, on top of that foundation. Kahit ano itayo mo, kaya niyang i-hold, kaya niyang gawing stable. Physically speaking, yung bilang natin, wala pa sa kalintingan sa kakayahan ng ating pong dakilang Panginoon. God can take care of all of us and more. And more. Pero kailangan na talagang ma-realize natin na siya yung ating pundasyon. Nainiwala tayo na kailangan ng maraming manggagawa dahil may maximum limit din ang kakayahan ng tao. Pa, si Pastor Noel, siguro, kaya niyang alagaan talaga directly, baka mga 4 na po. Dahil maliksi pa si Pastor Noel. Yung direkta, ewan ko lang si Pastor Joel. Sabi ng mga kabataan kanina, ay, bubulgar ko na kayo, ha? Sabi na po, ako yung Pastor Joel yung kwarto. Ano yung amoy Pastor Joel? Isip ko naman mga kapatid, baka kaya, joke nila yung pabango niya Pastor Joel, sabi ko, amoy saigon ba? Yung pabango saigon? Kapag naamoy po mga kapatid, nahihilo ka. Ay, hindi Pastor. Minsan lang talaga, meron siyang ini-spray na parang amoy efficacy oil. Sabi ko sa kanya kanina, i-spray ka ba yung efficacy oil? Alam ko hindi, dahil sa allergic ako sa efficacy oil.
naninigas yung sikmura ko. Kaya itong tumugtong na si Jenny ng 50, hindi na ako ipapamukha. Ito kaya. Ako pag-uwi ko. Abay, nung bumalik sila mga kapatid, galing dito sa Pilipinas, nung namatay ang biyero ko, noong January, nagdala mga kapatid na isang dosenang efficacy mo sila. Sabi ko sa kanya, ma'am, lilipat na ako sa basement, may kwarto doon. Doon ako. Dahil naninigas yung siguro. Sige mo, katabi mo, tapos nalalaman mo yung efficacy mo. May mga tao na malaki ang naman yung bilang ng kanilang direktong naalagaan. Pero kung hindi tayo nakasalig sa ating dakilang Panginoon, no matter how intelligent we are, how active we are, wala pa rin tayong magagawa, mga kapatid. Amen? Pero kung nakasalig tayo sa ating dakilang Panginoon, kahit gaano malaki yung building, yung buhay, the building is our lives. Actually, that's 1 Corinthians chapter 3. That's what we build on this foundation, which is the Lord Jesus Christ. Kaya gaano kataas yan, kaya i-hold yan ng ating pong dakilang Panginoon. Dahil siya ang matibay na pundasyon. Kaya pundasyon na kapatid, nagdidetermina sa size ng building, yan din po nag-iingat sa gusaling itinatayo natin. Kaya dapat mga kapatid, sinisiguro natin yun. Para ang church natin maging stable. Ang church natin, mga kapatid, lumago, kailangan nakasalig ito sa ating Panginoon Jesucristo. And how do we know that we are founded on this correct foundation, which is the Lord Jesus Christ? Sabi ng Bible, we are founded upon the foundation of the apostles and the prophets. Kung ano yung mga practices and doctrines ng mga apostol, yun din yung sinusunod natin. Yun din yung ginagawa natin, yung mga practices na yun. At nakakasiguro tayo na tayo ay nakasalig sa ating pong Panginoon Jesucristo. Kailangan uniform tayo, kaya dapat mga kapatid, committed tayo para ituro, para i-practice yung ating pong mga doktrina sa church. Alam mo kung gaano kahalaga ang doktrina sa simbahan? Ganito ang sabi na po sa Pablo sa Roma 16:17. I won't be able to explain to you all these doctrines. Yung pinakakatawan nito, ating pong tatalakayin isa-isa sa mga seminars. Particularly sa conference na idadaos natin before anniversary. Romans 16:17. Now I beseech you, brethren, mark them, mga kapatid, naputol na lang. Mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Yung mga itinuro, sabi nga po sa Pablo, yung mga mamilihis doon, markahan niyo po yun. Kasi yun yung nagpo-cause ng division sa loob ng church. Pagka may divisions, pagka mayroong gaps, yun yung nagpapahina sa church. Hindi magiging stable ang church pagka may disagreements, lalo pa mga kapatid sa aral. And how can we allow that when we have only one basis for our doctrine? It's the Word of God. It's the Bible. Isa lang yung pinabasa natin. Sabi na, Pastor, nagkakaiba-iba kasi sa interpretation. We just have to pray and ask the Holy Spirit to guide us. Hindi naman tayo ililigaw ng banal na Espiritu Santo. Lahat magsabi, Amen? Amen. Kaya ang first century church, wala naman silang Bible eh. May Bible ba sila? Wala. Itong Bible natin, mga sulat ito ng mga apostol na kinumpay. At printed, mga kapatid, ng 11th century. But first century Christians, they don't have the Bible. What they had was the Spirit of God. Direktang ginag-guide sila ng Spirito ng ating pong dakilang Panginoon. Ang Spirito ng Diyos, mga kapatid, hindi naman nakikipagtaguan sa atin. If you are sincere, if you really want it, ang banal na Spirito Santo ang siyang mag-guide sa iyo. If you have the Word and the Holy Spirit, hindi ka talaga maliligaw. Hindi ka maliligaw. Kahit ang mali ang turo ng pastor, igagay ka ng banal na Espiritu Santo at dadalhin ka niya, mga kapatid, sa katotohanan. Dahil importante, mga kapatid, ang doktrina. Gaano ka importante ang doktrina? Sabi na po sa Pablo sa unang Timoteo 1:3.
Dito muna tayo mga kapatid sa unang Timoteo 4:16. Ganito ka-importante. Take heed unto yourself and to the doctrine. Continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Sabi ng Bible. Yung doktrina nyo, na ituturo, ililigtas mo ang sarili mo, pati na yung mga tinuturuan mo. Ganon ka-importante ang doktrina. At yun yung pundasyon ng ating pananampalataya, nakasalig tayo dito. Kaya nga mga kapatid, ang doktrina sa pagka-Diyos, importante yan. Sabi nila, hindi na importante yun. Hindi ako makikipagbangbakan, hindi ako makikipagpatayan pagdating sa doktrina niya, dahil hindi ba importante sa kaligtasan niya. Yung pagkakilala sa Diyos, hindi ba importante yun? Sabi ng Apostol Pablo, that I may know Him. That I may know Him. Na makilala ko sana siya, sabi niya sa mga taga-Pilipos. Sabi naman mga kapatid na Roma 1:20 yata hanggang 22. Ipinahayag ng Panginoon yung kanyang sarili para wala tayong maidadahilan na. Yung hindi mo siya makilala, wala kang excuses doon, wala kang dahilan doon. Romans 1:20. Pause muna tayo sa glit mga kapatid. Nandiyan pa ba tayo? Amen. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Yung mga invisible na mga bagay, mula pa noong paglalang mga kapatid ng mundo, ay malinaw na ating mo nakikita at naiintindihan sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita, kahit na yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. You even need to look at the scripture or the Bible. Tumingin ka lang sa langit, alam mo may Diyos. Tumingin ka lang sa kalawakan, alam mo may Diyos. Tingnan mo lang ang creation, alam mo may Diyos. Lalo pa kaya magtitingin ka sa kanyang mga salita. Alam mo mga kapatid, na may buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya doktrina sa pagka-Diyos, importante yun eh. Naniniwala naman ako na hindi lahat sa pagka-Diyos atin pong maiintindihan. Dahil napakalawak ng Diyos, napakalaki ng Diyos para i-contain sa limitado nating pag-iisip. Pero sabi nga ng Deuteronomy 29:29, yung mga bagay na ibinigay sa atin, ito yun, ang salita niya ibinigay sa atin. Lahat ng patungkol sa Diyos na nandito, dapat nating malaman. And how do we do that? Study to show the self-approval to God. The secret things belong unto the Lord our God. But those things, mark this verse, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. May mga hindi na ibinigay ng Diyos sa akin. May lumapit sa akin, Pastor, meron bang tao sa ibang planeta? At totoo dyan. I need to answer that. Kasi magiging opinion ko lang yun. Kasi kasuhin na lang natin yung sinabi dito sa Biblia. Hindi na yata pinahayag ng Diyos sa atin yun. Pero yung mga nandito, dapat matutunan natin dahil marami pa dito ang hindi natin alam. Sa totoo lang mga kapatid, 57 years old na ako ngayon, namulat ako sa Sunday school. I've been reading the Bible ever since nung nasa Sunday school ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mga kapatid masabing, alam ko na ang Biblia. Marami pa rin ang hindi ko alam sa Biblia. Eh kung 2 taon ka pa lang, 3 taon ka pa lang, 10 taon ka pa lang, marami ka pa dapat malaman pagdating sa salita ng Diyos. Pagdating sa pagka-Diyos. Dahil minsan nagkakawindang-windang ang buhay natin dahil hindi natin lubos kilala ang Diyos. Pagka ating kilala at naiintindihan ang Diyos sa buhay natin, lalong tumatatag tayo sa ating pananampalataya. Pagka ating naunawaan, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang lalim ng pag-ibig ng Diyos, ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Pagka ating po naiintindihan ang biyaya ng ating Panginoon, can you imagine, ang habag ng ating pong Panginoon, ang biyaya ng Diyos, yung bagay na hindi para sa atin, kung ibinigay niya sa atin eh. That is the grace of God. These are the things that we can never achieve. But He gave it to us. Ang habang yun yung mga bagay na para sa atin, yung paghatol, yung parusahan dahil nagkasala tayo, but He chose not to give it to us. Yun yung awa ng ating Panginoon, mercy ng ating Panginoon. Inaawaan niya tayo, kaya imbis na mamatay tayo. For all have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death.
dapat mamatay tayong lahat, pero hindi ibinigay ng Diyos yung paghatol na yun. Inangkin niya sa kanyang sarili. Siya namatay sa krus ng Kalbaryo. If we understand all of these things, hindi tayo mag-depress. Hindi tayo magkakaroon ng anxiety. Kung naiintindihan natin ang mga bagay na ito, pagka alam mo na ang Diyos walang tinatangi, ang Diyos impartial na Diyos. He is no respecter of person. Sabi ko kagabi, lahat pantay-pantay sa paningin ng ating pong dakilang Panginoon. Walang pastor, walang evangelista, walang miyembro, mga kapatid. Wala. In fact, yan yung doctrine ng Nicolaitans sa 7 churches sa Book of Revelation. Yun yung order sa loob ng simbahan. May mga first-class citizens o members, second-class citizens or members sa loob ng Diyos. Wala. Kaya sabi ni Santiago, di ba? Pagka merong mayamang papasok dahil merong singsing, pinakukupo nyo sa harapan. Sa kanila noon kasi, ang mga upuan sa harapan, yan yung position of nobility. Yung pinapaupo sa harapan, mga importanteng tao. Unlike ngayon, mga kapatid, ayaw magsiupo sa harapan, gusto sa likuran. Ewan ko ba, mga kapatid, bubuti lang ang may lakas ng loob, upo, mga kapatid, sa harapan. Sabi nga ng Panginoon sa parabola niya, di ba? Huwag kang umupo muna sa harapan, baka mamaya, hindi kang paralo, pagpaalisin ka, nakakaya. Umupo ka sa likuran, pag tinawag ka, ayun, matatanggap mo ang iyong kapurihan. Kasi ganun sa kanila. Pero sabi ni Santiago, pag mayaman ang papasok, ini-entertain nyo ng maayos. Pero pag mahirap, pinababayaan nyo sa likuran. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 12, those members who seems to be, sa tingin lang naman kasi natin yun less honorable. Yung mga miyembro na sa tingin natin, wala gano'ng pinag-aralan, wala gano'ng pera. Sabi niya, to them we bestow more honor. So that there will be no schism in the church. Walang pagkakaiba sa loob ng simbahan. Yung sa tingin natin, mga kapatid, mababa ang, sabihin natin, ang taas ng buhay sa ating susyedad. Yun ang bigyan natin ng mas maraming pansin. Nang sa gayon, maiangat natin sila para pumantay sila sa mga mayayaman, sa mga matataas sa susyedad na miyembro sa loob ng iglesia. Parang walang pagkabahagi. Pantay-pantay tayong lahat. Ang Biblia nag-advocate ng ganito. If we really want the church to be stable, we have to break these barriers. Huwag tayong mag-separate. We have to build bridges in order to connect to each other. Yun yung gusto ng ating dakilang Panginoon. Dahil kahit na sino pa man siya, meron siya na wala ka. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kayaman, may alam siya na hindi mo alam, may magagawa siya na hindi mo magagawa. Kailangan talaga ang lahat sa loob ng church, mga kapatid. Walang magsasabing di ako importante. Walang magsasabing di ako kailangan. Kailangan ka, kapatid. Kailangan ka ng church. Kailangan ka ng Diyos. Kailangan ka ng ministry. We have to be committed on this thing. Dahil importante ito. Kailangan makilala natin ang Diyos. Kaya sa mga conferences, tinatalakay natin ito, ating makilala ang Diyos, mga kapatid, ng lubusan. Ang doktrina ng kaligtasan, importante po yun. Baka may umaasa tayo, hindi pa pala tayo nakaranas ng kaligtasan dahil pa natin nasunod ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pastor, sa pamamagitan lang ba talaga ng pananampalataya, ligtas ng tao kahit hindi siya magpabautismo? Ang bautismo, kailangan pa ba talaga, Pastor? Ang pagsisimba, kailangan pa ba talaga? Ang fellowship, kailangan pa ba talaga? Kaya ko namang manalangin kahit wala ako sa church, kahit wala ako sa fellowship. These are the things that we need to understand. Because there is a doctrine of salvation in the Bible, and it is contained in the gospel of the Lord Jesus Christ. Until we fulfill the gospel of our Lord Jesus Christ, hindi natin pasasabing tayo ay nakaranas ng kaligtasan. Kita niyo, mga kapatid, sa chapter 8 ng Book of Acts, yung mga Samaritano, tumanggap sila sa salita ng Diyos. At nagabautismohan na nga sila sa tubig Pero hindi pa sila nakatanggap ng banal na Espiritu Santo. Kaya nagpunta si Juan sa si Pedro para sila ipanalangin para magsipagtanggap sila ng banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo hindi yan automatic natatanggap. Sabi ng ibang katuruan, hindi, basta sumampalataya ka sa Panginoon at tinanggap mo siya, natanggap mo na rin ang Espiritu Santo. That doesn't work that way. Then mismo, yung kanyang sinasabi, sumampalataya ka lang sa Panginoon Jesucristo. Hindi pag-imagine sa Panginoon Jesucristo ang ibig sabihin ng Bible. If you believe in the Lord Jesus Christ, and if you accept Him as your Savior,
You need to follow the gospel. You need to repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of sins. And then you will receive the gift of the Holy Ghost. Yun yung sinasabi ng Bible. At yun din yung itinuturo, mga kapatid ng Apostol Pablo. There is a doctrine of salvation that we need to understand. Kaya nga, warning niya Apostol Pablo sa mga taga-Galatia sa chapter 1, beginning from verse 6. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Basahin natin yung grace. Galatians 1, 6. Beginning from verse 6 to 9. I marvel, nangangamba ko, sabi ako sa Pablo sa mga taga-Galatia, I marvel that we are so soon removed from Him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another. Wala naman talagang ibang-ibang sabi niya, iisa lang ang ibanghelyo. But there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Una mga kapatid, ano ba yung ibanghelyo? At ano yung makukonsider mong perversion ng gospel ng ating Panginoon? 1 Corinthians chapter 15, beginning from verse 1. Daanan lang natin ito mga kapatid. Hindi ba ako lumabas sa oras? Alas 9 pa lang mga kapatid. Meron pa akong 5 minutes. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Isip na, napakalinaw yan mga kapatid. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, na ipinangaral ko sa inyo, which also you have received, na inyong tinanggap, and wherein ye stand. Tinanggap yung ebanghelyo nito, at tinatayuan nyo ito, sabi niya. Verse 2. Versikulo 2. Yun. Yung tigil na verse 2. Gusto niya mga. Sinasabi namin, Pastor, kung sinasabi mo kanina, hindi niya maintindihan. Sabi mo, 5, 4, ano ba yun? Kuhawa naman kayo. Yung mga bagoy nila siya mga kapatid. Bisan mga kapatid, yung bunso ko eh. Sabi ko, sige sa biyernes mo na tayo niya. Kasi biyernes. Hindi alam mga kapatid. Friday lang, Friday. By which also ye are saved. Sa Ebanghelyo ito naligtas kayo. Inuulit ko, sa Ebanghelyo ito naligtas kayo. If you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Merong pananampalataya, walang kabuluhan eh. Pagka hindi nakapuon mga kapatid sa Panginoon ng Kristo, through His gospel, walang kabuluhan yun. Kaya piniluwanan niya, ito yung Ebanghelyo 3. For I delivered unto you, first of all, that which I also received. Naranasan din niya ito, yung Ebanghelyo. How that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen of Cephas and of the 12. So, death, burial, and resurrection, and then He was seen of the 12, and many more disciples. At sa ating pong pag-aaral na kapatid, ito'y tumutukoy sa bautismo, pagsisisi, kamatayan, pagkalibing bautismo, pagkabuhay na muli sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. We should walk in the newness of life, and that can only be accomplished through the Holy Spirit. Yan ang sabi sa Tito 3:5. And then dahil sa tayo na born again, ipakita natin yun, katulad ng ating Panginoon. Nung siya'y bumangon mula sa mga patay, nagpakita siya, ipapakita din natin na tayo ay mga Pilipino. Kristiyano. Nabasa mo mga kapatid sa lips mo sa tayo mga Kristiyano, ipapakita din natin. Nalala mo yung teacher, pumasok siya sa classroom ng mga bata, ang ingay mga kapatid. Sabi niya, kids, listen, wala mga kapatid, ang ingay talaga. Nag-isip siya ng trick. Sabi niya, ako si Superman! Mabata mga kapatid. Ang problema, sabi niya bata sa likod, sige nga, lumipat ka na. Yun ang problema. Hindi niya kaya lumipat. Pag sinabi mo, Kristiyano ba, huwag lang sa salita. Dapat na kapatid, patunayan mo sa gawa. The things I used to do, I do it no more. The places I used to go.
Sometimes. I go there no more. It was a grand day when I was born again. Dapat ganun mga kapatid. Amen? Ipapakita talaga na kasi may doktrina ang kaligtasan. Hindi totoo yun mga kapatid na kahit sino na lang ang maliligtas. Sabi ng Bible nga if the righteous, sabi ni Pedro, scarcely will be saved, how much more yung mga hindi kumikilala sa ating dakilang Panginoon Jesucristo. Pag dumating ang panahon ng iligan, ito na yun mga kapatid, nililitlig yung ating pananampalataya. Ang daming nalalaglag. Judgment will start first in the house of God. If the righteous scarcely be saved. Pakihanap na sa concordance. Stay grace. Yung versikulo na yun sa sulat ni Apostol Pedro. May mag-volunteer ba dyan? May brain pack yata ako mga kapatid. Hindi ko mahisip kung saan si Apostol Pedro. Babalikan natin yun mga kapatid. Palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah! Glory to God. So, yung doktrina importante, yung pundasyon, siguruhin natin na nakasalig tayo sa turo ng ating Panginoon Jesucristo. Siya yung dahilan kung bakit naglilitog tayo sa Diyos. Dahil kung tao, mga kapatid, mali yun. Mali yun. Matitisod ka lang. Dahil tayo sa pastor, pwede ka matisod Marami nang natisod sa akin, mga kapatid. Yes, ilan na yung taga-Nubalises na lumapit sa akin at tisod sila sa akin. Wala akong magagawa, mga kapatid. Hindi ko talaga pwedeng i-please ang lahat ng tao. At hindi ko rin pwedeng laging tama yung aking mga ginagawa. I would just have to be true to myself that not all my decisions are pleasing and right sa lahat ng mga tao. I apologize for that. That's how it is. And being the leader of the church, that's my job to do and to make some decisions. Sa 17 mo, nakita ni Grace, grabe. Ang galing talaga mga kapatid ni Grace. For the time is come that judgment must begin at the house of God, the church. That time is now. The time is now. And if it first begin at us, what shall the end of them that obey not the gospel of God? Yung mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo, kahit naman di ako bautismo, niligtas pa rin ako Tao lang naman nagbabautismo. Di mo absent yung pastor, tapos mumatay ako. Ang lagay niya dahil wala siya, di na ako maligtas. Ano ang dahilan niya, mga kapatid? Pag wala si Pastor Joel, tawag kay Pastor Joel, kay Pastor Dani. So sino pa yung mga manggagawang imagdihan para magbautismo? Ang dami mo yung magbautismo. Ba't kailangan? Yan ang sabi ng Panginoon Yan ang una mga kapatid. Yan ang sabi ng Panginoon. Kung babalikan natin sa Garden of Eden sabi niya kung Diyos talaga siya ng pag-ibig, bakit isang kaganda naman sa anas lahat tayo na mahulog sa kasalanan. I cannot answer you that question other than what is being stipulated in the scripture. Yun lang mga kapatid. Yan sinabi ng Bible. Sinabi ng Diyos sa kanila sa lahat ng mga bunga pwede nyo kainin, huwag lang ito. Isipin mo mga kapatid, dami-dami ng mga prutas sa Garden of Eden na pwede nilang kainin. Napagdiskitahan pa yung kain sa isang puno. Ganun talaga ang tao Ganun ang tao, ano yung bawal yung gustong gawin. Kaya kasalanan nila mga kapatid, hindi yung pagkain ng prutas. Ang kasalanan nila, hindi pagsunod sa Diyos. Kasi kung isi-simplify natin ang kaligtasan, it's obedience. It's obedience. Pagsunod, kaya sabi dito mga kapatid, yung hindi sumunod sa Ebanghelyo ng Diyos, ano na lang kayo mangyayari? Tapos ituloy natin sa 18 ngayon. And if the righteous scarcely be saved, yung makatumagat sa Ebanghelyo at nakapasok na mga kapatid sa kaharian ng Diyos, kung doon mga kapatid sa kanila, meron pang malalagas, paano lang kaya yung mga hindi tumanggap? Wala. Many are called, that's for everyone, but few are chosen. That's the people inside the church. All of us are chosen. But then, of those chosen, only few will be faithful. Ito yung dimension ng calling natin Called, chosen, and faithful.
Hindi ka lang basta tinawag, dapat hinirang ka. At dahil hinirang ka ng Panginoon, hinirang ka sa ministeryo, hinirang ka mga kapatid sa anumang ministry, dapat magtapat ka ron. Dahil ang nagtatapat lang ang ililigtas, ang papapasukin mga kapatid sa kaharian ng ating dakilang Panginoon. Pwede ka pagtiwalaan ng Diyos eh. Pinagtiwalaan na tayo ng Panginoon, talento, pinagtiwalaan. Ang iba, ang gaganda kumanta. Pinagtiwalaan mga kapatid ng magandang kamay, ang galing mag-drawing, pinagtiwalaan ng kung ano ng skills. We have these inborn talents and gifts and callings galing sa ating pong dakilang Panginoon. Iba-iba yun. May likas talagang mga aral, may likas talagang mga awit, God gifted this to us. But if you will not use it for His glory, ito lang naman ang kailangan eh. Everything that we have, we use this for His glory. Hindi para sa glory ng sarili natin, kundi sa Kanyang kapurihan at sa Kanyang kadakilaan. Magtatapat ka doon sa ibinigay niya sa iyo. This is very important. Now, let's move on mga kapatid sa pangalawa. Fifthly, join together. This is verse 21. So, yung una mga kapatid, foundation, are built upon the foundations of the apostles and the prophets. And this is Jesus Christ. We are built on the Lord Jesus Christ. Siya dahilan mga kapatid. There's only one reason, the Lord Jesus Christ. And then verse 21 of Ephesians chapter 2, in whom all the building fitly framed together, groweth unto an holy temple in the Lord. Fitly framed or fitly joined together. Sa Greek word mga kapatid, itong fitly joined ay nasa salitang sunarmolohe. Ano sabihin to fit together, compacted. Gusto ng Panginoon, tayo mga kapatid ay fitly joined together as a church. This refers to our relationship. The church will grow, the church will become strong if we have this kind of relationship in the church. We are fitly joined together. Para talaga tayong kinarpenterong dugtungan ng kahoy. Pag nilapat, mga kapatid, hindi na gagalaw. Lapat na lapat. Yun ang relasyon na gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi mga kapatid, acquaintance lang, hindi may siwang, may distansya. We have to work out on our relationship. Don't be ashamed. Huwag ka rin matakot. Pastor, sa lahat ng ayaw mo yung maging malapit sa isang tao. Kasi prone ako sa abuse. Prone ako sa abuse. Wala namang mga abuso sa loob ng church. At kung meron man, mga kapatid, malalaman natin yun. We will be quick to straighten that abuse in relationship. Sabi ni Pastor Noel kanina, dapat mag-usap kayo. Kahit anong pag-usapan niyo, dapat mag-usap talaga kayo para lumalim yung inyong relasyon hanggang sa magkakaroon kayo. Pero sa totoo lang mga kapatid, we must talk to each other often. Dapat. Talk to each other often. At alam niyo, pag na-close na ang tao, yeah, they talk on silly things. Alam mo mga kapatid, na-close na sila. Pagka hindi pa, napaka-formal ng dalawang yan. Ang kanilang mga pinag-uusapan with sense. Yun ang aming pinag-uusapan. Yung mga senseless na pag-uusap, wala sa kanila yun dahil hindi sila close. Pero pag na-close ko, wala na rin pinag-uusapan. Parang kayo din ang asawa ko nung mag-boyfriend, girlfriend pala kayo. Pag dinadalo ko pinag-uusapan nila, napaka-formal. Yung relasyon niya nasa ganung level pa lang eh. Tagal mo bumaba. Naka-30 minutes na yung boyfriend mo sa sala. Tagal mo bumaba dahil nagpa-foundation ka pa, nagpupulbo ka pa. May ihawag ka, problemado ka, paano yung tago yung tag-ihawag ko. Nilagyan mo ng... Ha? Lipstick? May lipstick ba sa lipstick? Nilalagyan. Sige, kayo naman din eh. Hindi ko ginagawa. Kinukubli mo. Ano man yung alam mo, kapintasan kinukubli mo.
ayaw mong makita. Tapos nung nag-asawa na kayo, nag-evolve yung inyong relasyon. Pati na yung inyong komunikasyon. Nag-evolve, nag-grow din. Yung dati mga kapatid, mahina, ngayon mag-asawa na kayo. Hindi naman sa walang masakit, puro parang, ako ginagawa yan. Nakalimot. Nakalimot na. Tawag ko sa asawa ko noon, Sister Jenny. Madara ko Sister Jenny. Kumusta ka na, Sister Jenny? Nung malapit na kami ikasal, highlight ko rin yung aming relasyon. Yung problema, Pastor, pag ikaw na nangaral, nagtuturo. Pag wala ka nagpasakit, kaswerte yung personal mo buhay. Ikat niyo lang ito, no? Hindi yan. Ikat niyo lang ito. Kasi pinanonood ng asawa ko. Yeah. Ngayon, tawagan namin mga kapatid, Mami at Daddy. Sipin lang yun. Gulat na gulat yung mga katrabaho namin sa Amerika. Dahil hindi nila ginagawa yun eh. Yung nasa HR pa yung trabaho ko eh. Dumaan si Sister Jenny. Sabi ko, Ma'am, ba't dito ka? Sabi ng trabaho, Mami? Kaya yeah, that's how I call her. And she calls me Dad. Ew! Ew! Kanya-kanyang style lang yan. Kung saan kayo umurtante. Kanya-kanyang style. Nag-iikot din sa natin. Kaya dati, pag dumadalaw ko, may chocolate, may flowers. Ngayon, iba na. Wala. Pag dumating ka ng trabaho, isang candy pa na, walang dala. Kami asawang lalaki. Gusto yung asawa ng babae, yung asawa ko gusto. Walang pagkakontento. Kahit anong gawin ko, parang kulang sa kanya. Dapat ka ako, pag-aralan mo yung asawa mo dahil panahon na siguro para i-upgrade ko yung relasyon niyo. Yan. Sa totoo lang, bago pati ng asawa ko, hindi masaya kahit anong tsokolate, bilhin mo. Unang-una, mura lang tsokolate. Alam niya, mura lang yun. Ngayon, medyo may upgrade na siya. Masaya siya mga kapatid pag nagpapalit ako ng flooring. Masaya siya doon. Yun na yung love language niya. Ha? Pag nakita niya ako nagmumo ng loan, masaya siya doon mga kapatid. Pag nakita niya ako, pinapakuha ko yung mga flooring doon sa deck natin dahil medyo umaangat at hindi na pantay at nakakatisod, masaya siya doon mga kapatid. Dapat talaga tayo mga kalalakihan eh. Alerto din tayo. Mapasaya natin yung kanya-kanya nating asawa. Tahimik talagang. Ayun. Sa pool, tahimik ka to. Sige, naging husband and wife, encounter, ano? Balik tayo mga kapatid. Tumutukoy ito sa relasyon sa loob ng iglesia. Dapat talaga nag-grow yung relasyon natin sa loob ng iglesia. Huwag tayo matakot maging malapit sa kapatid natin sa Panginoon. Yun nga yung makakatulong sa atin eh. Sabi ng Bible, yung mga nanghihina, kayong malalakas, tulungan nyo ang mga nanghihina. We are being called by God. It is our responsibility. Those who are spiritual, yun ang ating pananagutan sa Kanya. Alalayan yung mga nanghihina. Dahil baka mamaya pagdating ng araw, ikaw naman ang nanghihina. Aalalayan ka rin nila. Dapat meron tayong ganong klaseng ugnayan sa loob ng church. And it will extend to almost everything. Almost everything. Nag-advocate talaga ako sa mga tatay. Sabi ko sa mga tatay nung nakaraan, palakasin natin yung ating relasyon. Lalo ba mga tatay, di mag-gaano sasalita. Ang mga kalalakihan, generally, hindi masalita. Ang mga kalalakihan, directive. Pag may sasabihin, direkta. Pag may bibitin, direct.
Hindi maiwasan na ako kasi nauwi sa hangpan na naman, counter yung tinuturo ko. One time sabi na sa ako, pwede ka bang bumili ng mail? Pwede ako. Tapos kaya sabi niya, Dad, kailan ka pupunta para bumili ng mail? Nakabili na ako. Nakabili ka na? Nakabili na. Kasi kami mga lalaki, pag pumunta ng mga kapatid sa supermarket, pero kailangan namin diretso, kuha. Ayan. Ang mga kapatid, mga kapatid, pag pupunta, mamimili, umiikot. Sabi sa asawa ko, Ma'am, i-drop off lang kita, ha? Pag malapit ka na matapos, halimbawa, nasa counter ka na, saka pa mo tawagan. Parang pick-upin ka. Kasi pag sinusundan ko siya mga kapatid, nag-aaway kami pagdating sa bahay. I just can't follow her for 4 hours. Ma'am, galing na tayo dito. May nalimutan doon sa akin. Ma'am, bumaan na tayo dito. Ay, Panginoon ko talaga. Pero close kami mga kapatid. Yes. Ha? Dapat nag-uploading ka. Huwag tayo matakot mga kapatid. Maging malapit sa mga kapatid natin. Ang tawag dyan, dapat maging, o matuto tayo maging vulnerable. Yung nag-open tayo. Yung mga weaknesses natin, kasama sa mga tatay para mapalakas natin yung ating relasyon. Kailangan talagang maging malapit tayo sa kanila to the point na nakikita natin yung weaknesses. And we have to understand that this is the rule. Dapat handa tayong tanggapin yung kanilang mga kahinaan, yung kanilang mga pagkukulang, ating pong maintindihan. This is the only way na mag-thrive tayo sa fellowship at mag-grow tayo at lalakas yung ating fellowship. We should be committed to this. Walang iwanan mga kapatid. Wala namang perfecto, amen? At dahil walang perfecto, may kahinaan na rin na pinagpapasensahan nila. Let's just understand each other dahil may mga kahinaan talaga tayo lahat. Pero hindi na tayo magiging matatag at malakas sa fellowship pagka hindi tayo ahantong. Pagka ang ating relasyon mga kapatid at a distance, ang laki ng gap na kayang pasukan ng kaaway. Dapat talaga matulayan yung hindi kaya mga kapatid magawa ng paraan para maging malapit talaga tayo. We need someone. Sometimes, we as men, we need brothers for us to be able to open up. Kaya mas maraming mga lalaki ang umaabot sa breaking point at nawawala sa sarili. Dahil sa hindi nga ang mga kalalakihan mabilis mag-open. Ang mga babae, pag nakita. Walang ibang ginawa yan, kung mag-usap na mag-usap. Saka mga babae yan, iyak lang yan, tapos na. Ang mga lalaki, hindi naman iyakin ng mga lalaki. Kaya talagang nandito lang, mga kapatid. Nandito lang. Tapos sabi niya, Pastor, kahapon, hindi naman ako nagkapit, pero nagpapitate ako. Yun. Hindi na nakayanan ang kanyang konsensya. Dapat talaga meron tayong outlet. Okay lang kay Pastor Joel pagka o sabi ka, pagka inopen nyo sa kanya, ano man yung kabigatan ninyo. Okay lang kay Pastor Noel. Yes. Ang mahalaga, nakakapag-open tayo. Talking of church growth and stability, at sabi ng Bible, ang relasyon natin dapat mga kapatid. Lapat na lapat. Nagkakaintindihan tayo. Kahit meron tayong mga pagkakamali, nagkakaintindihan tayo. You won't judge your brother or your sister kahit may pagkakamali yun, kahit may pagkukukin. Naiinis ka na. You won't judge him or her. Dahil alam mo mga kapatid, hindi tayo ginawang perfecto ng ating Panginoon. Pinatawad lang tayo ng ating dakilang Diyos. May mga kahinaan pa rin tayo. Kaya dapat magpanggapan tayo, magmahalan tayo, magrespetohan tayo sa bawat isa. Ang daming one another relationship ang Bible na dapat natin malaman. Accepting one another, honoring one another, forgiving one another, loving one another. Ang daming one another mga kapatid. Binilang ko mahigit 50 one another relationship ang Biblia na dapat natin matutunan. Dahil sa ito nga ang kailangan dahil meron tayong mga kailangan. Lagi kong sinasabi, lalo pa sa mga baguhan, huwag po kayong matisod pag meron kayong nakikitang hindi maganda sa kapatid yung matagal na sa church. Hindi talaga mawawala yun. In fact, mga kapatid,
hanggang sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon, hindi talaga tayo magiging perfecto eh. Magiging perfecto lang tayo pagka tayo nag-glorify na at sasalubong na sa ating dakilang Panginoon. Saka pa lang tayo magiging katulad niya. Yes, yan ang sabi mga kapatid ng 1 John chapter 4 yata. Kung hindi ako nagkakamali, I will read that to you mga kapatid. Bago tayo pupunta sa pinakahuli. 1 John. Chapter 3 and verse 1. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now that we are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, as we shall see him as he is. Yan sabi ng Bible. Saka pala tayo magiging katulad sa Kanya pag nakita na natin siya sa lapa, pag sumalubog na tayo, pagka ang nabubulok na katawan, mapapalitan na hindi nabubulok. Itong corruptible na body, pag napalitan na ng incorruptible body, sabi ng Bible, magiging katulad tayo sa Kanyang perfecto. Pero hanggang nandito pa tayo sa lupa, may mga kahinaan tayo, magkakamali tayo, magkakasala tayo. This is not a license to do so. Ang tao namang nagmamahal sa Diyos, hindi sasadyang gumawa ng kasalanan. Hindi mga abuso ng kapwa. Dahil alam natin, ang Diyos, Diyos din ng hustisya. Ano man ang itinanim natin, aanihin natin mga kapatid. Pero ano man ang gagawin mo, magkakamali ka talaga. Magkakasala ka talaga. Ang kagandahan lang mga kapatid, may Diyos tayong tapat na magpapatawad sa atin. At meron tayong kapatid na uunawa sa atin. Hallelujah! Glory to Jesus. Kaya dito mga kapatid, ang paksang, yung need to belong, mahalaga. Dito sa phase na ito ng church growth and stability. Yung need to belong. Hindi ka mga kapatid, audience lang. Hindi ka guest lagi sa simbahan tuwing linggo. Ikaw lagi ini-entertain. May kapasura, uy, kumusta ka na? Upo ka rito. Dapat mga kapag, pasimulan na rin tayo. Ako na bahala. Alam ko yung address ko sa simbahan. Alam ko sa natuto. Okay lang. Yung mga bisita ka na, sikasunin mo. Hindi mo hindi ka na din. Sino na yung kamay sa akin mamaya. Pag hindi ko lumamit sa akin, wala ka babalik dito na sa akin. Dapat tayo, ikaw na yung after ng prayer. Iikot ako, kakamayan ko yung mga kapatid sa prayer. Kumusta na? Uy, kumusta na? Namumusta ka na rin. Diba? You need to belong. Feel na feel mo talagang bahagi ka eh. Amen. Feel na feel mo kabahagi ka sa fellowship. Bahay mo to. Simbahan mo to. Pamilya mo to. Fellowship mo to. Feel na feel mo talaga yung nakakabalik. You need to belong. Alam mo ba kapatid, yung nature ng relasyon natin. Actually mga kapatid, sa totoo lang, yung relasyon natin sa Panginoon, mas higit pa ka dapat yan sa relasyon natin sa kapatid natin sa laman. Kasi yung sa laman, ang lupa lang yan eh. Itong relasyon natin sa Panginoon, this will extend even for eternity. Ang citizenship natin, makalaki. Hindi lang mga kapatid sa Pilipinas. We are not just Filipino citizen. Mga dual nga ang ating citizenship eh. We are citizens of this country and we are also citizens of heaven. At yun yung importante dahil pang-eternal yun eh. Yung ating relasyon, pang walang hanggan na. Kaya dapat proteksyonan natin at mahalin po natin mga kapatid. Amen? Amen. And finally mga kapatid, verse 22. Ang sabi mga kapatid ng Ephesians 2:22, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. You are also builded together. Tayo ay lumalago ng sabay-sabay. Dapat sabing lumalago. Sabay-sabay. Kaya meron tayong discipleship na gusto natin lahat tumaan. Para alam natin, lahat tayo mga kapatid, nakapag-aral sa ganung paksa, dumaan sa ganung pag-aaral. Para lahat tayo sabay-sabay ang paglago. Lahat tayo pares na kinakain. Sabihin nila, kung bakit daw pagkatara high blood din yung anak pag pinakaral. Kasi nga isa lang yung kanilang niluluto sa bahay. Isa lang yung kanilang kinakain. Hindi naman restaurant ng bahay. Kawawa naman si nanay, gusto ko adobo. Ako gusto ko pritong isda. Walang ganun.
In fact, sa ating mga Pilipino, ang nanay nagluluto para kay tatay. Ano man kinakain ni tatay? Kinakain na rin ng lahat yun. Walang special request yung mga anak. Naghihintay ko ng reaction mga kapatid. Kasi alam ko may mga nanay na mas mahal ang anak kaysa piling asawa. Hindi sa CNN yun. Hindi sa CNN yun. Kadalasan, ano man yung kinakain ni tatay, kinakain ng lahat. Kaya pagkain si tatay, ay blood din yung mga anak. Yan ang totoo. Build it up together. Kaya may discipleship tayo para sabay-sabay tayong lumalago. Kasi pagka ilan ang lalago, may mga kapatid immature. Yung mga immature, yun yung naglilikha ng problema. Sabi nga sa libro ng Isaias, yung mga buntis na mabagal at yung mga may sakit na mabagal, yun yung casualty pagka hindi pinipigilan ng pastor. Yung mga tupa sa unahan na mabilis sa kanilang paglakad o pagtakbo. Napipilitan yung nasa likuran kasi masunurin talaga mga tupa. Napipilitan yung nasa likuran, bumilis din. Kaya yung buntis mga kapatid na bukunan, yung may sakit na mamatay dahil doon. Kaya trabaho ng pastor papagalin yung nasa harapan. Yun talaga yung consequence. Hindi lang po pwedeng lagi natin papapagalin. Lagi natin papapagalin. Lagi na lang mga kapatid na ang programa natin dahil, Pastor, pagka halimbawa may mga activity tayo na para ba ang church, sisigla at sasaya, lagi may pumakas na problema. Lagi may gumagawa na hindi maganda. Yun nga yun mga kapatid. Kasi hindi lahat lumalago. Pero pag sabay-sabay tayo lumalago, walang problema. Dahil nasa halos ganong kaisipan tayo. Pagka nagka-counseling, yung premarital counseling ko mga kapatid, sinisiguro mo talaga na nandun sila sa ganong klaseng kaisipan. Pagdating sa commitment nila, sa church, sa ministry, kasi minsan kahit Kristiyano na yun, may mga babae o lalaki na hindi naman engage o involved sa ministry. Mas involved yung kanilang partner o engage sa ministry na pagka nag-asawa na, nagkakaproblema kasi pinipigilan, lagi ka lang sa simbahan. Eh, may practice kami ito yung Sabado eh. Ay, wala ka bang kakalit dyan? Yung papasimula. Kaya dapat nandun sila sa ganun na isipan, nagkakaintindihan sila. Na ito asawa siya, sabi ko, very engaged sa ministry ito. Hindi mo man siya samahan, at least may intindihan siya. Napupunta siya sa practice, natutugtog siya pagkalito. Dapat naiintindihan mo siya. Dahil kung hindi, magpapasimula ito sa problema ninyong mag-asawa. Parang gano'n din tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. We should grow together. Walang naiiwan. Ang church, mga kapatid, buhay at lumalago. Ang church hindi orphanage. Pero yan daw yung karamihan sa mga simbahan ngayon. Ang pastor at ang ilang manggagawa, yung taga-alaga, mga kapatid, sa lahat ng mga immature sa loob ng simbahan. Kaya ang church, nagiging orphanage, napagod ang pastor, na-burn out ang mga manggagawa sa kaka-follow up, sa kaka-counsel, sa kaka-awa sa mga kapatiran na lagi nag-aaway. Dahil sa hindi lumalago. Sabi nga ni Juan Carlos Ortiz sa kanyang libro about discipleship, isang pastor sa Argentina, sabi niya, akala ko lumalago ang simbahan ko dahil dumadami kami. One time kinausap ako ng Panginoon, sabi niya naman sa kanya, the church is not growing, it is just getting fat. Hindi lumalago ang simbahan, tumataba lang. Dumadami lang yung mga tao. Hindi gauge yun ng paglago sa simbahan. Alam niyo mga kapatid, ang sukatan na lumalago ang simbahan, dumadami ang manggagawa. Doon ka magbilang. Pag lumalaki ang corpo, dahil madami na ang nag-engage sa ministry, marami na nagkukumit sa gawain mga kapatid. Yun, doon ko masasabing lumalago ang simbahan. Pero kung dumadami lang mga kapatid, kung minsan dumadami din ang problema, the more people will come, the more problems you will have inside the church. Dahil lahat ng yun mga kapatid, may problema dala yun eh. Sino bang tao walang problema? Meron. Kaya kaagad, yung pumapasok, ini-enroll natin. Meron tayong new converts class, and then discipleship one. Nang sa gayon sila rin makaintindi. Makita din nila at malaman nila kung anong gawin nila sa loob ng simbahan. Para minimize yung ating trabaho. Minimize yung ating responsibilidad. Ang bawat isang nakakapatid lumalago. Kaya suportahan natin yung discipleship natin. Suportahan natin yung mga pag-aaral natin. Atinan natin yung mga pag-aaral natin. Dahil lahat ng ito, sabi nga ng Bible mga kapatid,
Kinuto yung nakaraan, 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto good works. Pag lagi kang nag-aaral ng salita ng Diyos, meron ka nang nag-i-instruct sa'yo, meron ka nang nag-guide sa'yo, may nag-rebuke din sa'yo, and on top of it, you are being equipped to do spiritual things in your walk with God, in your worship, in your service in the ministry. Equip ka ng salita ng Panginoon. Dahil sa ministry pala, ang daming mga challenges. We need to grow together. We need to grow together. Minsan pag may gustong pangyari ng pastor na maganda, ang iba mga kapatid hindi umaayon. Para sa kanya, napakataas, napakalaki. Pagka naman ang pastor mga kapatid, nag-slow down, yung mga nasa harapan naman na medyo active, hindi makaintindi. Yung mga matatagal na, sabi ng kaibigan mo, pastor, kinakausap ko yung mga matatagal ko na sa church. Pag halimbawa, sasabihin ko, ngayong linggo, evangelism yung ipapangaral ko. Kasi pag nangangaral ko ng ebanghelyo, hinihikab yung iba dahil matagal na nila napakinggan yun. Sabi ko sa kanila, alam mo problema doon? Lagi niyang iniisip na para sa kanya. Lagi niyang iniisip na siya lagi ang makakatanggap. Sometimes we should think also that when we go to church, we are the ones who will give. We are the ones who will understand. We are the ones who will forgive. We are the ones who will support. Minsan na kapatid, yun yung nire-require ng Panginoon sa atin. Of course, di natin kinukonsente yung mga tumatanggap na lang lagi. Sabi na po sa Pablo sa mga Hebreo, sa dulo ng chapter 5, dapat ngayon nagtuturo na rin kayo. Pero hanggang ngayon, tinuturuan pa rin kayo sa mga simulaing aral ng salita ng Diyos. Ang kailangan pa ng mga kapatid, yung tinuturuan ngayon, magtuturo pagdating ng araw. I-goal mo yan kapatid. Kung nakaupo ka sa discipleship class ngayon, sabihin ko sa sarili mo, 2 years from now, ako naman ang tatayo para magturo sa mga baguhan sa loob ng church. Hallelujah! We should grow together, sabi ng Bible, para pag tayo ay lumago ng sabay-sabay, mababawasan ang problema sa loob ng church. Mapipreserva natin ang kapayapaan sa church. Titibay ang church. At lalago, mga kapatid, ang iglesia ng ating pong dakilang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Glory to Jesus! Glory to Jesus! Glory to Jesus. Kaya dito, mga kapatid, sa phase na ito, sabi ko kanina, discipleship is very important. And then, yung pastor, kasama ng kanyang mga associates o mga leaders, nagpapasimula na ng kanilang recruitment and training sa loob ng iglesia. Titignan nila ang mga kapatid, ang mga kapatiran. And then, ang pastor talaga, pag pumasok ng staff sa loob ng church, alam niya mga kapatid kung para saan yung tao niya. Parang kahoy na pumasok sa pagkulit, alam niya mga kapatid paglabas sapatos. Ang nasa isipan niya sapatos, hindi kahoy. Pagpasok ng isang tao sa loob ng church, alam na kaagad ng pastor kung magiging ano ito pagdating ng araw. At dapat mapasimulan na kaagad, mga kapatid. Yung recruitment and training. Nire-recruit natin, tapos tinitrain natin. Nire-recruit natin, tapos tinitrain natin. Yung nakaraan, tanong ko mga kapatid sa mga leaders natin, kung meron na layers of leaders na nakapila sa kanila. Nung nag-practice ang mga musicians, I asked them, gumawa ko ng inventory creation, mga kapatid, ilan ba drummers natin? Ilan ba gitarista natin? Ilan ba ang nag-keyboard sa atin? Huwag tayo makontento kung meron 3 nag-keyboard. Kung pwedeng maging 10, mas maganda mga kapatid. Drummer, kung pwedeng may 5 hanggang 10, mas maganda. We should continue to do that. Dahil hindi lang na sa loob ng church, may mga ministry tayo sa labas na kailangan ng magbibitara, kailangan ng tutugtog, kailangan ng mga tao mag-i-engage sa ministry. We need to continue this process. Sa dami ba naman natin, mga kapatid? Sa dami natin sa loob ng church. Ito, before I close this,
naging rebuke sa akin. Mga kapatid, bata pa akong pastor noon, nasa St. Anthony pa tayo. Inibitahan akong magsalita sa isang funeral service. And then pagkatapos, may nakausap akong isang minister sa isang evangelical church. Galing pa sa evangelical church, pero naging source ng correction ng rebuke sa akin. Sabi niya, Pastor, ilan ang manggagawa mo sa church? I was thinking about the full-time workers that time. Yung mga taong pinatira ko sa simbahan at pinakakain ng simbahan para samahan ako sa pag-Bible study, sa pag-visitation. Sabi ko, meron akong 5. Karamihan dito, mga kapag-anak ko. Ilan ang member mo sa church? Sabi ko, siguro ngayon, mga kulang-kulang 200 kami. Sabi niya, ang dami, Pastor. Kung meron kang 200 na miyembro, meron kang 200 manpower staff. Can you imagine that? Namulat ako doon, mga kapatid. Dahil ang idea ko talaga doon, mag-import, kumuha ng mga manggagawa. Kaya mula nang sinabi ko sa sarili ko, pati na rin sa mga kasamahan kong manggagawa, we will not recruit workers from outside. We will not accept affiliations. We will develop homegrown workers in the church. Kaya kung gaano tayo kadami sa attendance, ganun kadami ang potential workers natin sa church. At sana ang lahat makaabot doon sa plano ng Panginoon kung bakit tayo tinawag at dinala tayo sa church. Amen? Tumayo tayo na, mga kapatid. Parapakan natin sila. Dakilang Panginoon, sa umagang ito, isa na namang pag-aaral na nagmulang, nagpaalala, pupunising sa amin sa mga realidad na ito sa loob ng Iglesia. Nawag mo, Panginoon, patuloy na madiligan ang mga butil na ito na ipinula sa aming mga puso, nang sa gayon mamunga po ito pagdating ng araw. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. At nawa, bago matapos ang family camp na ito, ma-reaffirm namin ang aming commitment sa katatagan at paglago ng iglesia ng aming kinabibilangan, Panginoon. Bless everyone, Father. Bless the pastors and the workers, Lord. Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. That is why, Father, once again, we pledge our allegiance to you. We pledge our commitment to you, Lord. Panginoon, ikaw po, Diyos, ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. And we pray, Father, that you may find us, Lord, doing the things that you planned or you want us to do. Hindi kami katulad sa kwento, Panginoon, sa Biblia, na naabutan mo ang mga manggagawang nakaupo. Ang mga alipin mo, Panginoon, nagkukwentuhan. At sinabi mo, bakit? Ang panahon ng paghihintay sa aking pagbabalik ay panahon ng paggawa, hindi panahon ng pamamahinga. Lord, we pray that you will continue to commission the members of the church, those who did not yet pledge their commitment to the ministry, that you will use the workers, the pastor, to recruit them, Father, to train them, Lord, and to start using them in the ministry. Lord, we claim the victory. We claim, Father, the fruits of our labors that you have anointed. We claim everything, Father, that you have promised to us. This morning, in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Glory to Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid.